parents, guests, and of course, the star of this graduation day, walang iba kundi ang ating mga graduates. Magandang hapon sa inyo lahat. Masaya ba kayo? Mga graduates, masaya ba kayo? Mga parents, masaya ba kayo? Pero parang mas malakas ang mga response ng mga graduates. So, totoo talagang masaya kayo. At last, nakatapos na kayo. Alam ko naman, nagsikap kayo. At ngayon, inaaanihin nyo na yung tagumpay. Ulitin ko ulit. Mga graduates, for today's 26 commencement exercises, okay ba kayong lahat? Sasabihin nyo, all right. Sa mga parents, okay ba kayo dyan? Yes, tama. Sasabihin nyo, all right. Alam ko, masaya yung mga graduates. Pero, alam nyo ba kung sino ang mas masaya sa hapong ito? Walang iba kundi yung ating mga parents. Hindi po ba? At siyempre, yung ating mga lolo at lola na narito ngayon. Alam ko naman, nagsikap kayo. Yung mga mag-aaral, talagang alam ko naman, sa gabi, napupuyat kayo sa inyong pag-aaral, sa inyong paggawa ng mga assignment. Hindi ba? Saan kayo napupuyat? Hindi sa cellphone. Well, kayo ay magkokolehiyo na. That is the next level of education. Diba? It is not that easy to say goodbye to each other. Sa mga classmates ninyo, nakasama ninyo, nagkaroon kayo ng bonding sa isa't isa, kasama nyo sa pagkain, kasama nyo sa paglalakad para makauwi. At ang iba sa inyo, nagkaibigan. Kaya hindi madali na magsabi, goodbye. Alam ko sa inyo, mayroong mga iiyak. Hindi ba? So, kinukongratulate ko yung ating mga graduates. May I request the graduates to please stand up. Tumayo kayong lahat. Okay? Ladies and gentlemen, let us give a round of applause to our graduates. Alam ko na kayo ay magsakripisyo, talagang pinaghirapan niyo yan, binigyan niyo ng honor ang ating paaralan. Hindi magiging number 1 ang Nuestra Señora de Guia Academy of Marikina sa buong siyudad ng Marikina among private schools, kung hindi dahil sa inyo. 2023, tayo yung nag-overall champion sa sports competition. At ibinuhos ninyo ang inyong galing. 2024, although hindi pa ina-announce kung sino ang overall champion dito sa siyudad ng Marikina, pero ako ay naniniwala na tayo pa rin ang overall champion.
lamang yan. Magaling tayo sa sports competition, no? At magaling din kayo academically. Di ba? Nag-champion tayo lately lang sa journalism. Mabibigat ang ating mga nakalaban, pero we emerge as champion. Nanalo tayo sa mga quiz bee competition among private schools in the city of Marikina. Tayo ng champion. And di lamang yan. Lately lang, ano yung napagalunan natin? Tayo ang champion sa ML. Diyan tayo magagaling. At alam niyo ba, ngayong naglaban sa championship, parehong muestra. Diba? Napakaganda na ang daming competitor. Merong FEU, Paris, Olos, Ikpan Jesus, pawang malalaking eskwela. Pero mas magaling ang Nuestra Señora de Guia Academy of Marikina. Dahil dyan, kinukongratulate ko kayo. Okay, once again, let us give a round of applause to our graduates of NSDGA of Marikina. And we now 10 years in. Bakit tayo magaling? Why? Because meron tayong teamwork. May teamwork ang ating mga teachers, may teamwork ang school administrators, at kayo, may teamwork. Alam ko, mahilig kayo sa basketball game. Ako, mahilig din. Pag may laban ng Lakers, pinapanood ko. Kaya lang, talo ng huli, no? Talo ng huli. Why? Bakit lagi nananalo ang Lakers? Kasi magaling ang teamwork. Merong kanya-kanya silang posisyon. May center, may forward, mayroong guard. Diba? May kanya-kanya silang trabaho. Gampanin sa buong team. Hindi sila nagsasapawan. Hindi ba? Maganda ang teamwork. Hindi shoot lang shoot. Shoot lamang siya pag nabigyan ng script. Kasi pag shoot ka ng shoot, hindi ma-shoot, ang tawag doon, buhaya. Kayo ay hindi buhaya. Kasi magaling ang inyong teamwork. Because even how good you are in dribbling the ball, even how good you are in shooting the ball, without teamwork, it is impossible to win the game. Ganon din naman kayo. Because of the teamwork, tayo ay laging nananalo. And we emerge as the #1 school in the city of Marikina among private school. Okay lang ba sa inyo? Okay magkwento ng kaunti? Wala naman kayong magagawa, ano? Kung di pumayag kayo. Okay? Alam nyo, we started with 14 pupils. Alam nyo, during the time, meron kaming 4 children, at yung 4 children na yan, lahat siya may tutors, at mas malaki pa ang binabayaran ko sa tutors kaysa sa sweldo ng ating EBP. Kaya sabi ko sa kanya, mag-design ka na lang, ikaw na lang ang magturo sa ating mga anak. At least maganda.
Maganda ang teamwork namin. May trabaho yung ating EBP, may trabaho ang inyong presidente, may trabaho ang aming mga anak. Maganda ang teamwork. That's why, nung siya na magturo, nag-excel yung aming mga anak. Nasasali sila ngayon sa mga top 5. And to think that mabigat din ang competition, alam naman natin yung Maris, alam natin ang Senspo. Because of that, yung aming mga anak ay naging scholar yung iba. Yung isa, yung accountant namin, matanggap ng $6,500 a year because of that scholarship. Yung isa, si Engineer Patrick, tumatanggap ng $6,000 a year. Kaya, ang ganda, wala kaming masyadong ginastos sa pag-aaral ng aming mga anak. But, alam niyo, one time sabi ng aking mahal na asawa, sabi niya, Daddy, naiinip na ako, gusto ko na magturo. Alam niyo, ang pagtayo ng eskwelahan, hindi man lang sumagi sa isip namin. No? Pero sabi niya, Daddy, gusto ko rin magturo. Meron kaming isang bodega. Sabi ko, sige, maglalagay tayo dyan. Isang kwartong maliit. Ikaw ang teacher. Nagsimula kami with 14 pupils. Siya ang teacher. Siya yung principal. Siya yung cashier. Siya na rin ang janitress. Alam nyo? That 14 pupils, naging 30. That 30, naging 60. And that 60, naging 120. Because of the strong clamor from the parents, sabi nila, Sir Philip, gusto namin dito na mag-grade 1 ang aming mga anak. Hanggang sa naging grade 6 na. Dati ang pangalan ng ating paaralan ay Nuestra Señora Learning Center. But because meron na tayong elementary, meron na tayong high school, it is very upward na ang tawag pa rin Nuestra Señora de Guia Learning Center. Kaya, pinalitan namin, Nuestra Señora de Guia Academy of Marikina. No? Hanggang sa nagkaroon ng grade 11, grade 12. That's why, narito tayo ngayon. No? Narito tayo ngayon. Now, dati small school, ngayon, tayo na ngayon ang big school. Naka-bracket sa Marikina. Pag ang enrollment mo ay 600 below, small school. Pag ang enrollment mo ay 600 above, big school. Ngayon, ang NSDA Marikina is one of the biggest in terms of enrollment in the city of Marikina, if not the biggest. Kaya, maging proud kayo, pag tinanong kayo kung saan kayo nag-aaral ako sa Nuestra Señora de Guia Academy of Marikina. At alam niyo ba kung sino ang tumulong sa amin pag tayo ng paaralan? Actually, sabi nga, di naman namin na plano ito yung ating guest speaker. Kaya malaki ang utang na loob namin sa ating guest speaker ngayon. Tinulungan kami sa mga pertinent papers, sa DepEd, at siya na rin ang gumawa ng feasibility study. Kaya, ang dali, approve kagad dahil sa ating guest speaker. At siyempre, huwag natin kalilimutan yung mga magulang na nagsakripisyo. Sila yung tinatawag na the unsung heroes. Ang dami nilang ginawa para na sa ganon, kayo ay mapag-aaral. Ang tatay ninyo, ang nanay ninyo, kaya dapat lang pasalamatan sila. Maya-maya, say, Mommy, Daddy, thank you very much. You may hug, you may kiss your parents as a sign of respect. Kaya narito sila ngayon, your presence in our graduation ceremony ay isang pagpapakita ng pagmamahal sa inyong mga anak. Ladies and gentlemen, palakpakan natin ang ating mga parents. I request the parents to please stand up. Tumayo yung mga parents.
mga parents, nandyan, ha? Kaya, mga graduates, ha? Andyan sila. Yung mga tatay ninyo, nung maliliit kayo, ano ginagawa sa inyo? Pinag-reheli kayo, nagpupuyat sa pagtimpla ng gatas ninyo. Kaya marapat lamang na pasalamatan natin, bigyan natin ng masigawang palakpakan ang mga parents. At siyempre, huwag niyong kalilimutan ang inyong mga guro, ang inyong pangalawang magulang na naririto. Ang hirap maging guro. Diba? Nag-check ng papers. Pagdating sa bahay, gumagawa ng lesson plan. Ha? Galit na galit na. Ha? Hindi niya mapagalitan yung mga kanya-kanilang ano. Ha? Kakasuhan pa sila, verbal abuse. Di ba? Hindi pwede masaktan, physical abuse. Dahil ako naging barangay captain ako, naging city councilors. Kaya maraming bawal. Kaya sabi ko sa mga teachers, lagi kayo magbabaon ng tinapay na pasensya. At pag kayo nagagalit, umagat lang kayo ng tinapay na pasensya at mawawala ang inyong galit. Again, teachers, thank you very much for the job well done. Palakpakan natin ang ating mga teachers. Siyempre, huwag natin kalilimutan yung ating mga school administrators. Palakpakan din natin sila. Okay? So, maya-maya, papakilala ko yung ating guest speaker. Alam ko, sabi nga, there's no such thing as a straight fun. Marami pa kayong struggle. Marami mga problema na inyong tatahakin susunod na level of education. Pero whatever it is, tandaan nyo lang, iiwanan ko sa inyo ang the word persistence. Persistence is the key to success. Never, never, never give up. Tuloy-tuloy lang, No let up. Hanggang sa marating ninyo ang inyong mga pangarap sa buhay. Okay po ba? Mahina ata. Okay ba? Alright ba? Okay. Now, sabi nga, no? In times of troubles, in times of problems, bear in mind the promise of our Lord. Ano yung pangako niya sa atin? I will never leave you, nor forsake you, till the end of time. Yan ang pangako niya sa atin. Okay? So, once again, congratulations. Now, isa po malaking karangalan na introduce ko yung ating guest speaker. Alam nyo, nung learning center ng ating paaralan, siya yung aming guest speaker. Small school yun. Ngayon, big school, siya ngayon ang ating guest speaker. Ito ay isang makapakitan ng pagpapasalamat sa kanya. Sa kanyang ginawa, sa pagtulong upang sa ganon, may tayo ang ating paaralan. Now, I will now introduce our guest speaker. Our speaker is a man whose career has been devoted to the pursuit of educational excellence and public service. A true leader in both the academic and the government sectors. His contributions have touched countless lives and helped shape the future of education in the Philippines. Currently, he serves as the chairman of the board and president of the National Polytechnic College of Science and Technology, a position he has held
since June 2021. Prior to this, he served as president of Dr. Gloria D. Lacson Foundation Colleges from January 2011 to June 2021, and later as a consultant of the same institution until 2023. He also rendered invaluable service to the Commission on Higher Education. He retired as Director Board of the Office of Programs and Standards Development, CHED, Diliman Campus in Quezon City from February 2009 to November 2010. Before that, he served as Regional Director 4 of CHED Region 3, Central Luzon, from December 2003 to February 2009, and Regional 4 of CHED Region 9, Zamboanga Peninsula, from November 2002 to December 2003. Through his decades of experience, he has championed policies and programs that elevate the quality of higher education and ensure greater access for Filipino learners around the country. Dear graduates, today you are about to close a chapter and step into a world of new beginnings. Who better to inspire and guide you than someone who has not only walked the path of leadership and learning, but has dedicated his life to ensuring others could walk it too. Let us all give a warm round of applause to our guest speaker of honor, a true educator, public servant, and visionary leader, Dr. Felizardo Y. Francisco. Bigyan natin siya ng masinabot palakpakan.